Pagkabalik ni Goro sa Amerika ay pumunta ito sa Hornets training camp, at masaya naman itong sinalubong ng may-ari ng Indiana Hornets na si Mr. Larry Lance. Subalit pagkalabas ni Goro sa silid ay isiniwalat ni Mr. Lance ang plano nitong paggamit kay Goro, at sinabi na dapat bigyan nila iyon ng halaga dahil nadadala ang mga manunood sa laro ni Goro at maari umano silang magkaroon ng mga tagahanga sa Japan. Samantala, tinanggihan naman ni Goro na magpa-interview sa mga media na hamarang sa kanya dahil para sa kanya ay wala siyang dapat sabihin tungkol sa larong natalo siya. Dumiretso si Goro sa loob ng field at doon niya nalaman na naglalaro rin palaro ng mga dati niyang nakasama sa bats na sina Roy at Dunstan. Binati ng dalawa si Goro dahil sa naganap na laro nito noon sa World Cup, pero sa halip na matuwa ay nagtaka si Goro kung bakit siya pinupuri ng mga iyon gayong para sa kanya ay isa siyang taunang pitcher. Hindi nagtagal, habang nasa loob ng field ay hindi inaasahan ni Goro na naroon din si Sanders. Doon niya natuklasan na hindi na pala ito isang baseball player, sapagkat napilayan si Sanders habang nagsasanay kaya isa na lamang siya ngayong bullpen catcher ng Hornets. Pagkaraan, napag-usapan ng dalawa ang naging laban ni Goro sa World Cup. Kahit natalo ay pinuri pa rin ni Sanders ang kanyang ipinakitang laro kaya inisip ni Goro na marahil ay naaawa lamang ito sa kanya. Sinabi rin ni Goro na ang 103 miles per hour na record niyang pitch ay tinamaan, kaya nakapag-walk of home run si Gibson. Dahil doon ay naisip niyang tila sinayang niya ang pagkakataon, isang bagay na minsan ay nagiging dahilan upang maisip niyang huminto na sa paglalaro. Pinagsabihan ni Sanders si Goro na sa halip na isipin na huminto sa paglalaro ay mas higitin na lang nito ang record na 103 miles per hour, sapagkat sa isang 19-year-old na tulad ni Goro ay panahon na umano para hindi na nito balikan ang nakaraan. Hindi na umano suot ni Goro ang Japanese national uniform kaya tapos na iyon, kaya pangunahan na lang nito ang Hornets sa tagumpay para sa Grand Major League stage. Nang sumunod na araw ay nagsimula ng mag-training si Goro kung saan si Kin ang tumayong catcher niya. Pagkatapos ay sinabi ni Kin ang totoo tungkol sa pitch ni Goro na wala umanong ibang ginawa kundi ang strikeout ang mga batter na hindi handang maglaro sa spring games. Nagalit si Goro sa mga sinabi ni Kin pero para kay Sanders ay mas maayos nga umano na sinasabi ni Kin kung ano ang nakikita nito kay Goro. Maging ang ibang mga player ng team ay ganoon din ang sinasabi kay Goro kaya inisip nito na hindi pa rin siya tanggap ng mga iyon na maging teammate para sa Hornets. Gayunpaman, sinabi na lang ni Goro sa kanyang sarili na baliwala ang majors kung wala ang pagsubok na tulad nyon, kaya una sa lahat ay patatauban umano nito ang line-up ng sikat na Titans at patutunayan niya sa mga iyon ang lakas niya. Kinabukasan, nagsimula na ang laban ng Hornets kontra Titans kung saan nagawang ipakita ni Goro ang galing niya. Dahil doon ay pinuri siya ng mga teammates niya na kahapon lang ay pinag-uusapan siya, kaya sinabi niya sa mga ito na oras na para ipakita ng mga yun kung paano maglaro ang mga veteranong Major League players. Ipinalabas naman sa telebisyon ang laban na iyon ni Goro at dahil doon ay napanood yun ni Gibson Jr. na noy nasa stadium ng Riders. Inisip ni Jr. ang magiging paghaharap nila ni Goro, na magaganap sa World Series. Nang sumunod na araw, sinabi ni Stacey kay Goro na ang Major League debut nito ay sa pangatlong season, kung saan makakalaban ng Hornets ang Seagulls, at si Goro umano ang panlima sa pitching. Sinabi ni Goro na magagawa niya iyon at gagawa umano siya ng isang magarang laro na pag-uusapan na debut. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula na ang unang laban ni Goro sa major na ipinalabas sa telebisyon kaya inabangan yun ng mga supporters ni Goro sa Japan. Habang nakapwesto sa mound ay naalala ni Goro ang kanyang ama na siyang nagturo sa kanya ng larong baseball, pati na rin ang mga magulang na kumupkop at ang mga taong nakasama at sumuporta sa kanya. Para kay Goro, bilang professional player ay doon na magsisimula ang tunay na laban, at ipinangako nito na aangat siya hanggang sa maabot niya ang pinakatuktok. Sa umpisa pa lang ng laro ay maganda na ang ipinapakita ni Goro, bagay na ikinatuwa naman ni Mr. Lance, sapagkat naaayon umano sa plano ang ginagawa ni Goro kaya nararamdaman nito na sisikat kaagad iyon kahit nakasasali pa lang ni Goro sa Hornets. Nagpatuloy pa ang laro, at kahit nasa ika-7 inning na ay no hits at no runs pa rin si Goro kaya mas hinangaan pa ito ng mga tao. Maging si Gibson ay napansin na malaki na ang ipinagbago ni Goro mula sa natutunan nitong karanasan ng World Cup. Subalit matapos makagawa si Roy ng foul malapit sa foul pole ay nagsimulang magbato si Goro ng mga hindi magandang pitch. Dahil doon ay nagpa-warm up na si Stacey ng tao sa bullpen. Hindi nagtagal, dahil sa patuloy na pagkawala ni Goro sa focus sa laro ay sinabihan ito ni Kin na umalis na sa mound kung hindi rin lang buo ang loob nito na magawa ang nono. Agad namang pumayag si Goro kaya hinubad na nito ang gloves at naglakad palayo sa mound.